Magandang araw sa inyo, mga mag-aaral, mga guro at kapwa ko magulang na linggo-linggo ay nakakasama po natin sa aking weekly homeroom guidance patalastas. Ngayon po na nasa week 10 na po tayo para sa November 27 to December 1. Sa linggong ito ay nais ko pong makasama ninyong muli. Ako po ang inyong punong guro, Ginang Nancy Annie B. de la Paz, na masayang bumabati ng isang masigla at makapilipinong pamilya para sa ating lahat. At ngayon nga, gusto kong makasama kayo para sa ating short check-up. Mag-drawing ng happy face or sad face. Kung ano ang nararamdaman nyo sa iba't ibang mga sitwasyon ito. Ready na ba kayo mga bata? Okay. Para sa number 1, laging malinis ang bahay. Happy face or sad face? Kung laging malinis ang bahay. Number 2, nagtutulungan ang miyembro ng pamilya. Nagtutulungan ang miyembro ng pamilya. Number 3, inaalagaan ang may sakit. Inaalagaan ang may sakit. Number 4, nagsalo-salo sa hapunan ang mag-anak. Nagsasalo-salo sa hapunan ang mag-anak. Number 5, sama-sama sila sa pamamasyal. Sama-sama sila sa pamamasyal. Number 6, nagdadabog kapag inuutusan. Nagdadabog kapag inuutusan. Number 7, laging nasa inuman ang tatay. Laging nasa inuman ang tatay. Number 8, nakaupo sa madyungan at nagsusugal ang nanay. Nakaupo sa madyungan at nagsusugal ang nanay. Number 9, nagtitipid sa tubig at kuryente ang miyembro ng pamilya. Nagtitipid sa tubig at kuryente ang miyembro ng pamilya. Number 10, nagagalit kapag di pinayagan. Nagagalit kapag hindi pinayagan. Number 11, naglalaan ng oras upang makausap ang mga anak. Naglalaan ng oras upang makausap ang mga anak. At para sa huling bilang, number 12, may munting regalo para sa mga anak. May munting regalo para sa mga anak. Kaya, para sa linggong ito ng week 10, ay makikita ninyo kung ano ang tema natin para sa linggong ito. Ito ay ang pagmamahal at paggalang sa ating mga magulang. Kasama nga sa 10 utos ito ng Diyos na ibinigay noon sa mga Israelita. Nakapaloob sa Exodo 21:17 at nasa Deuteronomio 5:6-21. At mababasa nga natin sa ika-4 na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. At ito nga sa Efeso 6:2-4, ang nakalagay ay igalang mo iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa kapag iginalang mo at minahal ang iyong ama at ina. Sa makatuwid mga bata, mahalaga na tayo ay magmahal sa ating mga magulang. At yan nga, gusto kong itanong sa inyo, paano ba natin maipapakita ang pagmamahal at paggalang natin sa ating ama at ina? Marahil, marami pa sa atin ang mayroon pang nanay at tatay o mama at papa o daddy o mami. Pero marami na sa atin din ang wala na ring mga magulang o yung tinatawag nating wala ng mama o kaya wala ng papa o di kaya ay nasa ibang lugar o di kaya ay namatay at nagkasakit at namatay na. Pero masasabi natin, kapag andyan ang iyong nanay at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang nanay at tatay, kumpleto pa rin ang inyong pamilya. Kapag nahandyan ang tatay at ginagampanan niya ang kanyang papel bilang nanay at tatay, kumpleto pa rin ang inyong pamilya. Sana ipasalamatan natin ang pagsisikap ng ating mga magulang na sinisikap na tugunan ang ating mga pangangailangan. Maging ito ay emosyonal, pangangailangan natin pang-edukasyon, pangangailangan natin pang-espiritual, at syempre, yung mga pangangailangan sa araw-araw upang tayo'y mapalakas at maging malusog. At ngayon nga, nais ko pong magbigay ng pagpupugay sa aking sariling magulang. Ang aking pong ama ay naging inspirasyon ko para gumawa ng isang maikling kwento.
At sana ganun din ay ma-inspire kayo na makapagpatuloy na magsulat. Bilang karugtungan nito ng ating pag-aaral tungkol sa importance of reading, kapag tayo ay palaging nagbabasa, nagkakaroon tayo at nakakabuo tayo ng inspirasyon sa ating buhay upang makagawa ng iba pang likhain. At sa akin po na aking karanasan, sa aking pagbabasa, ang na-inspire po ako ay makagawa ng isang maikling kwento na iniaalay ko sa aking ama. Ito po ay ipinangalan ko sa aking ama, ang karakter natin sa araw na ito. So, ito po ang aking kwento. Ang pamagat ay Totoy Bato. Ang kauna-unahan sa mga kwentong inaisulat ko po. Kumusta mga bata? Marahil ay nakarinig na kayo ng mga balita ng mga pagguho ng lupa pagkatapos ng ulan. O kaya may mga malalaking truck ang dumadaan sa mga kalye sa inyong lugar. Naisip mo ba kung saan ang gagaling ito? Nakakatakot ang mga pagguho ng lupa. Marami ang napipinsala, nasisirang bahay, natatabo ng komunidad, kalsada, mga pananim. Pero bakit nga ba nangyayari ito? Sa kwentong ito ay makikilala natin ang isang matibay, malakas, matipunong karakter na nagngangalang Totoy Bato. Alamin natin kung ano ang kinalaman niya sa pagguho ng lupa. Maaga pa lang ay maugong at dumadagong-dung na natunog na ang maririnig sa bundok ng Montalban sa dulong bahagi ng Luzon, Quezon at Rizal. Nagkakasiyahan pa lang mga muog. Tahimik at seryoso ng umagang iyon, si Totoy Bato. Ang mga muog ay malalaking tipak ng bato. Buong-buo sila sa palibot ng bundok. Isa sa malaking muog ay si Totoy Bato. Bagaman nagkakasayahan ang lahat ng muog, seryoso ng umagang iyon si Totoy Bato. Tila may malalim siyang iniisip. Ama, bakit po nalulungkot kayo? Naroon pong inyong mga kaibigan at nagkakasiyahan. Wika ni Nono. Ang mga muog ay tila kumakalug-kalug noon habang nagkakasiyahan. Makikita rin ang pagulong-gulong ng mga maliliit na bato. Iyan si Nono at ang mga kaibigan niya, ang mga batang muog. Nag-aalala ako, anak. Papalapit na sila. Sino po? Ang mga makina ng tao. Kakausapin ko ang mga kasamahan natin. Sa kasikatan ng araw, maaaninag ang kislap ng palibot ng mga muog. Tinatamaan ang sikat ng araw. Sa hampas ng hangin, nawawasiwas ang mga alikabok at pagulong-gulong naman ang ilang butil ng bato, gaya ni Nono. Mga kasama, may nais akong sabihin sa inyo. Malakas at maginoo si Totoy Bato, kung kaya't siya ay ginagalang ng mga kapwa niya mga muog. Kaya kapag siya ay nagsalita, tumatahimik ang lahat at nakikinig. Bumuntong hininga muna si Totoy Bato at saka nagwika ng malakas at buo ang tinig. Papalapit na sila sa atin. Bukas makalawa narito na ang mga tao at gagalawin na nila ang ating teritoryo. Ano ang dapat nating ikatakot? Tayo ay mga muog, malalakas at matitibay. Tama siya. Saka nasa dulo na tayo, di na sila makakarating sa atin, sabi ng ilang mga muog. Boom, 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 boom! Narinig niyo ba ang ginagamitan na nila ng mga dinamita at malalaking makina, ang paggiba ng mga muog? Nasa ganung pag-uusap na makarinig pa sila ng mga malalakas na pagsabog. Dinudurog nila ang mga muog at hahatiin ito at saka dadalhin sa kanilang mga truck papunta sa ibang lugar. Nakakatakot po, Ama. Ayaw ko pong umalis dito. Masisira ang kabundukan at pati ang proteksyon sa hangin ng mga mabababang lugar. Magtutuloy-tuloy din ang pagragasa ng ulan papunta sa kapatagan. Baha ang idudulot nito. Mawawalan ng mga tirahan ng mga pinapastol na baka, kambing at kabayo dito sa Montalban. Perwisyo ang gawain iyan ng mga tao. Ano ba ang tawag diyan? Quarrying ang tawag ng mga tao sa pagkuha ng mga lupa at bato mula sa bundok. Quarrying? Bakit nila pinapayagan ang ganyang gawain? Mula sa kalayuan ay tanaw nila ang tapyas ng kabundukan sa ibayo. Natatanaw din ang parut-parit ng mga dambuhalang makinarya na tinatawag na payloader. Backhoe, excavator, bulldozer at dump truck.
Nakakaawang pagmasdan ng mga tapyas at kabi-kabikong gilid ng bundok. Nasira na ang dating ganda nito. Makikita ang pagkaginbal at panginginig sa takot ng mga tipak ng bato at mga lupa habang umuugong pasugod ang mga bulldozer. Tila umiiyak ang bundok, pati na ang maliliit na bato na dinudurog at isinasaling sa mga dump truck. Tila nagpapaalam ang bundok sa bawat truck na karga ng mga bato. Ano ang gagawin natin ngayon? Ipagtanggol natin ang ating teritoryo. Pero paano? Huminahon kayo. Iba na ang panahon ngayon. Pabigla-bigla na ang tao sa kanilang ginagawa. Dapat itong planuhing mabuti. Isang araw ay may mga inhinyero dumating sa kanilang teritoryo. Nagsukat-sukat at kumuha ng ilang piraso ng mga bato at saka umalis. Makalipas ang ilang araw ay muli silang nagbalik. Nakatingin ang mga buog at tahimik nang biglang nagsigulong ang mga maliliit na bato papunta sa kanilang pick-up. Gumulong-gulong din ang isa pang di kalakihang bato. Bumagsak ito sa harapang bahagi ng sasakyan. Kablog! Natakot ang mga inhinyero dahil akala nila ay may lindol na. Mabuti at nakaandar pa rin ang pick-up kahit ito ay pupugak-pugak na. Akala nila ay may lindol. Pansamantala lang ang kanilang paglisan, hindi susuko ang mga iyan, kaya kailangan nating gumawa ng paraan. Nagpulong-pulong ng gabing iyon ang mga buog, masinsinan, mahina, ngunit madidiin ang mga tinig. Bukas, pagsikat ng araw, ay isasagawa natin ang plano. Kinabukasan, panay gulungan at tumpugan ng mga buog at bato. Gulong dito, gulong doon. Naiyayanig ang lupa at nagugulat ang mga tao sa kalapit na sityo. Mga ilang minuto pa ay may bagong forma na ang teritoryo nila Totoy Bato. Hinarangan nila ang mga bato ang daanan ng mga tao. Mahihirapan na talaga ang kahit na sino at maging ang malaking truck ay di uubra dito. Nakasara na ang harapan ng bundok na kanilang teritoryo. Nagustuhan nila ang kanilang ginawa. Ligtas na tayo, ang wika ng lahat. Yay! Sabi ng mga batang kasama ni Nono. Sana ang wika ng iilan. Nang sumunod na araw, bumalik na naman ang mga inhinyero. Subalit sila ay takantaka dahil tila yata iba na ang kanilang napuntahan. Batid nilang mahihirapan silang makapasok sa loob kung kaya't minabuti na lamang nilang lumisan. Panatag na tayo, di na siguro sila babalik ang mga iyan. Sa ngayon, oo, ngunit sa darating na panahon, ay di tayo nakasisigurado. Wika ni Totoy Bato. Sa ngayon, nananatili ang ganda ng kanilang teritoryo, payapa sa kanilang lugar. Masayang naglalaro at pagulong-gulong ang mga batang bato. At si Totoy Bato, nakabantay lang sa kanila, handang ipagtanggol ang kanyang mga kasama. Mananatili ang kanilang muog hanggat nandiyan si Totoy Bato. Wakas. Ang kwentong Totoy Bato ay pagsasalaysay ng buhay ng mga bato sa Montalban, Rizal at kung paano ang gawain ng mga tao ay nagpabago ng kanilang tahimik na pamumuhay. Alay ko ang kwentong ito sa aking ama na si Enrique Totoy Bagawisan, isang inspirasyon sa aking pagnanais na makasulat ng mga kwento ukol sa kalikasan at aking pagbibigay alaala sa aking ama. Sana ay ganun din kayo na magkaroon ng inspirasyon sa inyong buhay. Pagsulat ko po ng kwentong ito, ang aking pong inspirasyon ay ang aking tatay. Sana ay ganun din ang ating mga mag-aaral. Subukan ninyo na gumawa ng mga maikling kwento at isaisip ninyo ang mga taong mahal ninyo na sila ang magiging inspirasyon ninyo. At hanggang sa muli, mga kabataan, nais kong ipagpatuloy ninyo ang inyong pagsisikap na mapabuti. At tayo pong lahat ay naniniwala kapag disiplinado, may progreso. Binabati ko po kayong lahat.